What's up mga bro, dito tayo mga bro sa dati pong konsyal to mga bro. Ayan. Nagawa tayo ng kanyang carrier stereo. Sira yan mga bro. Mas gusto ko na lang na magkulong sa kwarto ko na. So napuno din ng mga plastic yung loob. So baling speaker dito sa likod. So may speaker to pala dito sa kapag mag-isa at nasa loob lamang ng bahay. Dalawa mga bro. Ano? Kaya naman hindi na rin katakataka na sa edad kong 30 years old. Yung sasakyan pala ito mga bro, nabili daw second hand 100 lang. Ayan, Honda. Ako. So yan ang hirap kung tanggalin mga bro, itong mga kon dito ng loob ng sasakyan. Ayan yan. At alam ko naman ako may birthday mo pa lang. Pero ano palang plano mo? Plano po saan? Sa buhay mo. So nagdulos lang siya mga bro. Asawa o mag-iapin mo lang kasi 30 ka na. 20 ako nung pinanganak ng nanay mo yung kuya mo. So bali yung ginawa natin, yung isang sasakyan, ka. yung alternator naman yung sira doon ng kaparking niya, no. Mo So ginawa ni kuya, dinala doon sa salyer para ipagawa yung alternator. Sabi ko sira yung carbon brush. Chinik ko na yung hindi talaga magkakarga yung battery dahil sira ng alternator. So ayun nga mga bro, tinisting ko yung battery nun. Okay naman po, pero di rin. Anong pinagsasabi mo dyan? Kunin muna natin yung palinis natin. Tamad makipagkilala at manligaw ng babae. Gusto mong makikita sa akin. Kunin namin ng nanay mo. So linisin muna natin mga bro. Galing ka sa amin. Tugot naman na namin. Alam ko naman po yun, pero matanong nga kita. ano po yun? May bala ka ba magpamilya o tumandang binata na lang? Wala naman po sigurong masama sa pagiging matandang binata. Wala nga, pero gusto ko lang naman malaman kung ano ba plano mo. Para kung nakapag-desisyon ka na hindi ka na mag-aasawa, hindi na kita kukulitin. Tingin mo sa akin, kagaya ng mga magulang dyan na namimilit sa mga anak nila na mag-asawa na kasi nasa hustong gulang na. Ibahin mo ako! Alam ko naman po na iba kayo at hindi kayo yung klase ng magulang na namimilit. Tsaka kilala niyo ako. Kahit pilitin niyo ako pag ayaw ko, hindi pa rin kayo mananalo sa akin. Sa bagay, totoo yan. Yung nanay mo sa saygata ay pinaglihi, kaya ang tigas ng ulo mo. Grabe kayo sa akin, Tay. Pero ano na nga sagot mo sa tanong ko? Naiinip na ako, mababatukan na kita. Ang bayolente. Isa, JB. Pangarap ko magkaanak at magkaasawa. Paano nga mangyayari yun kung tamad ka makapagkilala at manligaw? Hindi naman po ako nagmamadali. Alam ko, pero gusto ko pa makita yung magiging apo ko sa'yo. Paano na lang kung kunin ako? Wala naman pong ganyanan. At bakit? Tingin mo ba sa akin, immortal? Tay talaga. Nakuha niyo pang magbiro. Hindi naman ako nagbibiro, pero may kamatayan na tinatawag. Paano kung bukas o sa makalawa? Hindi pa po kayo mamamatay kasi makikita nyo pa yung magiging apo nyo sa akin. Makakasama nyo pa sila ng mas matagal kaya pigilan nyo mamatay agad. Nagluloko yung volume. Pwede ba yun? Opo. Puro ka talaga kalokohan. Yung volume. Kanino pa po ba ako magmamana? Tayo lang naman ang mag-ama. Kasi may sira talaga yung... Malay mo, mana ka sa nanay nyo. Kayo nga, dinamay nyo pa si nanay na nananahimik na sa kabilang buhay. Ayaw nga. Natakot, baka biglang magparamdam. Takot pa naman ako sa multo. Pero, naka, usapan natin to bilang magtatay. Kung may plano ka naman pala mag-asawa at magkaanak, huwag mo nang patagalin pa. Sinasabi ko sa'yo, masarap ang umibig. Para kang nakalutang sa lapag. Ayan. Papadudot, hindi ko naman masisisi ang tatay ko kung nagtanong siya sa akin tungkol sa kung kailan ko planong mag-asawa. Alam ko rin naman na hindi na ako bumabata. Siyempre, pangarap ko pa rin naman na bumuo ng sariling pamilya kaya lang ay aminado akong hindi ko alam kung paano humanap ng matinong babae na magiging girlfriend. Oo, tama kayo ng narinig. Gusto ko ng matinong babae dahil alam ko na matino akong lalaki. Sa totoo lang ay uso na ang hiwalayan sa panahon ngayon. Mapaartista man o ordinaryong tao. Para sa akin ay malaking factor noon ang hindi pagiging swak ng personality ng magkasintahan sa isa't isa na nadidiscover lang nila kinatagalan. Kaya nga gusto ko munang kilalanin ng husto ang babaeng magiging girlfriend ko bago ko siya
papasukin sa aking buhay. Para doon pa lamang ay malaman ko na kung magtatagal kami o hindi. Ayoko kasing mag-aksaya ng oras para sa isang babae kung hindi naman kami seryoso sa isa't isa. Dahil nga alam ko na kung ano ang gusto ko ay pinanghawakan ko yon hanggang sa umabot ako sa edad kung saan ay marami sa mga kasabayan ko ay may sarili ng pamilya. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti ang usapan namin ni tatay at saktong bigla naman akong kinausap ng pinsan ko na meron daw siyang ipapakilala sa aking babae, Papa Dudut. Grabe, ang ganda ng movie na pinanood natin. Hindi ko expected yung twist sa ending. Ikaw ba expected mo na? Medyo. Obvious naman sa plot. Ay talaga? Grabe, ang galing mo naman mag-analyze. Sakto lang. Halata naman kasi. Pero na-enjoy ko naman yung movie. Ako rin. Masaya ako na na-enjoy natin kasi sabi ng iba, huwag ka raw manonood ng movie sa sinihan sa unang date nyo. Ha? Bakit naman? Kasi hindi raw kayo nun mag-uusap dahil nakatutok lang kayo sa Ayan movie mga na bro, pinapanood. nagulos yung wire niya dito. Ganun ba yun? Oo, tapos maghihiwalay na kayo pagkatapos nyo manood. Baka yung Ito. noon, pero tayo naman hindi. Siyempre, ano pang purpose ng date natin kung hindi man lang Nagulos natin yun. makikilalang isa't isa, di ba? Hanap lang muna tayo ng kakainan tapos doon tayo magkwentuhan. Kinagalaw mga bro, Dito naman, nagulos. ikaw ba? Hindi pa rin. Ayan. Naparami rin kasi kinain ko nung Supply. lunch bago ko umalis sa bahay. Sige, upo muna tayo dun sa upuan tapos Ayan na. mamaya na tayo humanap ng makakainan. Sure ka? Oo, ayusin ko lang din tong sandals ko. Ayun, may nakita akong bakanting upuan. Tara. Sige. Ayan. Maayos ko na rin tong sandals ko sa wakas. Kaya nga. Thank you nga pala kasi pumayag ka makipag-date sa akin. Bakit naman hindi? Nabanggit kasi ng pinsan mo na ayaw mo talaga ng nirereto. Oo. Kaya hanggang ngayon wala pa rin akong girlfriend. Eh bakit ka pumayag makipag-date sa akin? For a change? Huhulaan ko. Gusto mo na magka-girlfriend, no? Wala namang masama doon. Lalo na kung magiging okay tayo sa isa't isa. May punto ka nga naman. Pero grabe, hindi lang ako makapaniwala na meron pa pala mga tao na katulad mo. Yung never pa nagkaka-jowa. Maniwala ka na. Kasi akong buhay na patunay. Kaya nga lagi akong kinukulit ng tatay ko. Panay tanong sa akin kung kailan daw ba ako manliligaw ng babae. Ganon talaga ang mga magulang. Masyadong makulit. Mas kumulit ka mo, lalo nung tumanda. Pero ayos lang kasi di naman ako napipikon. Wow, sana all mahaba ang pasensya. Oo, kahit na pinagkamalan na rin niya akong bakla. Seryoso? Seryoso. Siguro kasi dahil nga wala pa raw akong pinakikilalang babae sa kanya. O kahit nililigawan man lang. Hindi ka ba na-offend? Hindi naman. Mabait naman pagkakatanong niya eh. Tsaka may pahabol. Sabi na kung sakaling bakla ako, eh matatanggap naman niya. Aww, sweet naman. Bihira sa mga magulang, lalo na sa mga tatay yung ganyan. Oo nga eh. Pero di ko naman siya masisisi kasi bakla ang kuya ko. Oh, kaya pala panay tanong sa'yo kung kailan mo planong mag-asawa. Mismo. Kaya nga sabi niya kung mag-aasawa rin naman daw ako, eh dali-dalian ko na dahil hindi raw niya sigurado ang buhay. Ay, grabe naman yun. Napasabi tuloy ako na hindi pa siya pwedeng mamatay kasi makikita niya pa yung mga apo niya sa akin sakaling mag-asawa na nga ako at magkaanak. Tama naman. Ganyan siguro talaga yung mga magulang, no? Mahilig magtanong ng kung ano-ano. Pero alam ko concerned lang naman sa akin tatay ko, kaya di ko minamasama. Totoo yan. Tsaka doon pa lang sa sinabi niyang tanggap ka niya kung bakla ka, eh panalong panalo na. Sabi ko nga bihira sa mga tatay yung suportado ang paglalaglag ng mga anak nila. Kadalasan kasi ba Din ba kami? At nagkayayaang magkita ulit sa susunod pagkatapos naming magkapalitan ng numero. So dito mga bro, bubuksan natin yung volume. Linisin natin kasi minsan nawawala yung volume eh. So dito na to nakabuilt-in na ipa car stereo, malakas naman pala to. Tulad mo. Kain muna ako ng mga bro, pinakain ako ng mayari.